Sa ika-6 na buwan naming kasal, diretsong itinulak sa akin ng cold-hearted si kong asawa na si Bai Ningbin ang divorce agreement. Bumalik ka tingnan ang iyong cold-hearted beauty si, huwag mong maliitin siya, mahal ka niya ng husto. Na, ang kontrabidang ito ay magaling sa lahat, maliban sa mahina ang paningin. Tama-tama, huwag kang maniwala na ngayon ay tila buong-buo ang desisyon niyang makipaghiwalay, kung tatawagin mo lang siyang mahal kong asawa. Kaya niyang tanggalin ang sarili niyang ulo para gawing bola na pagsisipain mo. Ano itong biglang lumabas na mga subtitle sa harapan ko? Niloloko ba nila ako? O kaya ay dahil sa puyat gabi-gabi ka makailan, at nanghihina na ang katawan kaya nagkakaroon ng guni-guni? Umiling ako. Wala na akong pakialam sa mga kalat na ito. 6 na buwan pa lang kaming kasal ni Bai Ningbin, at ngayon ay binigyan na niya ako ng divorce agreement. Sulyap ko sa babaeng nakaupo sa tapat, ang mukha niya ay tila, huwag mo akong lapitan. Inilabas ko ang fountain pen at pinaikot-ikot ito ng madiin. Ang babaeng ito na kagabi ay malapit sa akin, ngayon ay nagkunwari ng hindi ko kilala. Sige, hiwalay na lang. Mamaya ay pupunta ako sa nightclub at mag-uutos ng 18 prinsesa na magbuhos ng alak sa akin. Hinawakan ko ang panulat at magpapasign na sana. Biglang lumitaw muli ang ilang linya sa harapan ko. Huwag pare, ang pangunahing babae na hindi mo makuha ay may gusto na sa pangunahing lalaki. Ikaw na pangalawang lalaki ay wala ng pagkakataon sa pangunahing babae. Nakakalungkot, matagal ko nang sinusundan ang pangalawang lalaki at pangalawang babae. At maghihiwalay na lang ganito. Ano itong sinasabi mong pangunahing lalaki, pangunahing babae, pangalawang lalaki at babae? Ang mga salitang lumulutang sa himpapawid, hindi ba nakikita ni Bai Ningbin? Pumulot ang noo ko at hindi tumingin sa babaeng nakatiklop ang mga braso sa tapat. Ang beauty si, hindi ko inaasahan na ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay kong naghahandang pumirma. Kaya ba ayaw niya talagang makipaghiwalay? Ang bagal ng pangalawang lalaking ito. Tama. Huwag kang maniwala na ngayon siya'y tila malamig at walang pakialam, sa loob-loob niya'y naggangalit ang dagat. Lubos na nalulungkot. Sayang, ang pangalawang lalaki sa trahedyang nobelang ito ay magaling sa lahat. Maliban sa walang mata, iniiwan ang mga bulaklak sa mataas na bahay sa tahanan at hinahabol ang pangunahing babae na wala namang kabuluhan. Ako'y magtatapos ng mag-isa. Naku, mag-isa ako. Paano naman? Kung isang araw akong walang asawa, lahat ng babae sa mundo ay mag-aalala. Ngunit ang nilalaman ng mga komentong ito ay nagpagulo pa rin sa aking puso. Ang beauty si na isang bulaklak sa mataas na bahay ay umibig pala sa akin sa loob ng maraming taon. Nagtama ang aming mga mata, agad na umiwas si Bai Ningbin. Bahagyang umubo, pumirma ka na, hindi ba gusto mo nang makipaghiwalay? At magkaroon ng kalayaan. Ang mga salitang ito ay tuluyang nagpagulo sa akin. Anong ibig sabihin ng gusto ko nang makipaghiwalay? Tingnan mo ang maputing balat, magandang mukha, mahahabang binti, balingkinitan at mahabat itim na buhok ni Bai Ningbin. Magsasabaw lang ang utak ko kung makikipaghiwalay ako sa kanya. Gusto ko sanang tuwirang tanungin siya. Ano pa ang alam mo sa akin? Diretsuhin mo na, huwag mo akong pahirapan sa paghula. Tila ba naririnig ng mga komento ang aking kalooban at nagsimulang gumulong muli. Parang nagkakagusto ang pangalawang lalaking ito kay Bai Ningbin. Ang babaeng ito, matigas lang ang bibig at hindi marunong magsalita. Lahat ng iba ay maganda. Sabihin mo sa kanya ng mahal kita. Tama. Ang bulaklak na ito sa mataas na bahay, mawawala na ang asawa, at nagpapanggap pa ring astig. Kung sasabihin ni Bai Ningbin sa pangalawang lalaki na siya ang nagligtas sa kanya noon, hindi ang pangunahing babae, hindi ba mas magiging masaya ang wakas? Isang linya ng mga komento ang dumaan, at unti-unting lumayo ang aking isipan. Dati akong iniligtas ng isang babae. Alam ko naman na yon ay si Bai Ningbin, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang malaman ko. Nang makita akong hindi kumikibo, pinilit ni Bai Ningbin na maging kalmado, pinipigilan ang lungkot at nagsalita. Huwag kang mag-alala, ako na ang magpapaliwanag sa mga magulang mo, nasa akin ang problema. O, ayaw mo na bang makipaghiwalay? Inilapag ko ang panulat, bahagyang ngumiti ang labi ko. Tumingin kay Bai Ningbin sa tapat, sino ang nagsabing makikipaghiwalay ako? Kakaakyat lang ng kape. Si Bai Ningbin na nagkukunwaring kalmado ay biglang nabulunan at umubo ng malakas. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang bibig. Ang magagandang mata ay puno ng pagkagulat na nakatingin sa akin, hindi makikipaghiwalay. Hoy! Ito lang ang pagkakataon, kung gusto mo uling makipaghiwalay sa hinaharap, balo na lang ang kapalaran mo. Ang boses ni Bai Ningbin ay may pahabol na pamamaos mula sa pag-ubo. Tumango ako. Nagalit lang ako kanina, pabigla-bigla. Sinabi mo kanina. Lagi ko nang gustong makipaghiwalay, bakit mo nasabi yan? Nang marinig ang mga salitang iyon, lumingon si Bai Ningbin sa labas ng bintana, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. 2 segundo siyang tahimik bago dahan-dahang nagsalita.
Dati kong narinig na nakikipag-usap ka sa iyong matalik na kaibigan, sinabi mong magiging single ka uli, at pagkatapos ay hahanapin mo siya. Alam kong hindi ka masaya na mapilitan kang sumama sa akin. Kakabalik lang niya. Bibitaw na ako, hanapin mo siya. Seryosong seryoso ang sinabi ni Bai Ningbin. Ngunit ako'y tuluyang naguluhan at walang maintindihan. Nababaliw ba ako? Huwag mong talikuran ang isang high-profile at eleganteng na si Bai Ningbin para habulin ang isang babae na sobrang husay sa pagpapanggap. Bumalik na ang pangunahing babae. Si Bai Ningbin, na laging nakakunot ang noo kapag kasama ang asawa, ay nagpa siyang umatras at magbigay daan sa iba. Dapat akong manatiling walang asawa. Bai Ningbin, ipakita mo ang iyong kagitingan sa negosyo. Nasaan ang pagiging possessive mo bilang isang Lumapit ang pangalawang lalaki para yakapin siya. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng puso niya nang magsalita siya. Ganoon pala. Akala ni Bai Ningbin na babalik ang aking white moonlight na babae. Kaya niya ginawa ito. Pero ang mga babae ngayon, ganito ba sila kaluwag? Kahit ang asawa ay kaya nilang ibigay sa iba. Nang makita niya akong nakakunot ang noo at tahimik, naisip ni Bai Ningbin na iniisip ko na naman ang babaeng iyon. Bigla niyang itulak ang upuan. Iniisip mo na naman siya. Huli na. Sasabihin ko sa'yo, ngayon gusto mong makipaghiwalay, hindi na ako pumapayag. Pagkasabi, inagaw niya ang divorce agreement na nasa harap ko. Pinunit-punit ito ng ilang beses. Nang matauhan ako, wala nang natira sa agreement. Hinalughog ko ang aking alaala, unti-unting naging malinaw ang usapan ko sa barkada noon. Pagkatapos, napailing-iling akong tumingin kay Bai Ningbin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin noong araw na yon. Hindi mo narinig ang mga sinabi ko pagkatapos, di ba? Namula agad ang tenga ni Bai Ningbin at nahihiyang pinagkukumpas-kumpas ang kanyang mga kamay. Pero nitong mga nakaraang gabi, kung paano mo ako hinaplos. Hanggang doon, bigla kong naunawaan. Hindi ba alam ng babaeng ito kung gaano siya kaganda? Sa nakaraang 10 araw. Unang 5 araw ay araw-araw akong ginugulo. Susunod na 5 araw, alam niya naman na magtimpi, pero sinong lalaki? Ang makakatagal sa asawang may taas na 1.7 metro, na nakasuot ng itim na lace na pantulog, na may puting Valentino, at may suot na stiletto heels na may strap, na naglalakad sa harap ko. Kahit ako ay wala pang 30 taong gulang. Bata at malakas, hindi rin makakayanan ang ganitong pagsubok. Ang protective power ng babae ay parang nilikha para protektahan ang lalaki. Tiningnan ko siya ng masama. Hindi mo alam kung paano magtimpi. Araw-araw ganito, kaya naman naging malamig ako sa'yo. Pagkasabi ko, namula rin ako. Ang mga komentong ito ay napakamasagwa. Ano ba itong mga malalaswang sinasabi ng pangalawang lalaki? Araw-araw akong nanonood. Bakit hindi ko nakikita ang mga limitadong eksenang binabanggit niya? May mga ganitong eksena ba? Ako, bilang isang premium super member, ay hindi pa nakakita. Wala nang mas malala pa. Sa pagkakataong ito, yung limited edition na Pagani Zonda Supercar, ilang beses ko na itong pinaalala, dapat ay darating na ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Huwag ka nang magalit, okay? Umiti ako nang walang magawa. Isang supercar na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ano ang ikagagalit ko? Ilang araw lang naman ang paghihintay. Kung tatawagin na yon ng pangalawang lalaki na si Fang Yuan ang kanyang asawa, malamang ibibigay ni Bai Ningbin ang kanyang buhay para sa kanya. Sa paningin ng isang normal na lalaki, si Bai Ningbin ay mas maganda kaysa sa pangunahing babae na si Bai Jie. Si Fang Yuan at ang kanyang white moonlight na si Bai Jie ay parehong naghanap ng mga kapalit. Ngunit si Bai Jie ay nahulog sa kanyang kapalit. Masyadong halata ang layunin. Nang makita ang mga komentong ito, saka ko lang naintindihan. Kami ay dating white moonlight ng isa't isa, ngunit nagkataon na nagkahiwalay at bawat isa ay naghanap ng kapalit. Sa huli, si Bai Jie ay nahulog sa kapalit. Sa orihinal na kwento, mahal ko pa rin si Bai Jie, at maghihintay akong bumalik siya para hiwalayan si Bai Ningbin. Sa wakas, wala akong nakuha, parehong malungkot at kalunos-lunos. Hindi ko na kailangan isipin kung gaano kasama ang aking wakas. Bukod sa pagkakaroon ng malaking pera mula sa diborsyo, araw-araw ay nagpapatawag ng 18 babae para uminom, walang pag-asa ang buhay. Tahimik kaming naghapunan. Si Bai Ningbin ay nakaupo sa harap ng laptop at nagtitype, habang ako ay nasa sopa naglalaro ng cellphone. Nang makita ko siyang simpleng nag-ipon ng kanyang mahabang itim na buhok, at ang kanyang pinong at maputing mukha na hugis buto ng pakwan, biglang uminit ang aking ulo. Diretso kong tinawag, asawa. Narinig ito ni Bai Ningbin at tumingin sa akin. Puno ng pagkagulat, kumindat ang kanyang malalaking mata. Nang makita ko siyang ganito, inilipat ko ang aking puwitan at naupo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay na makinis at parang joke. Asawa, bakit hindi mo ako sinasagot? Kakakain lang natin, gusto mo ba akong tuksuhin sa ganitong oras? Bahagyang dinilaan ni Bai Ningbin ang kanyang labi. Itinaas ko ang aking kilay. Ang tawagin ang sarili kong asawa na asawa. Paano yon matatawag na tukso?
At saka, hindi ba palagi mong iniisip na gusto kong makipaghiwalay? Kailangan kong ipakita ang aking paninindigan. Hindi pa ako natatapos magsalita, agad na tinanggal ni Bai Ningbin ang kanyang itim na salamin at parang kuting na sumugod sa aking kandungan. Napagtanto ko na sa malaking kondominium na ito, kami lang ni Bai Ningbin ang narito. Pagkatapos ng 120 minuto, parang asong naubusan ng lakas, naupo ako sa sopa. Inayos ni Bai Ningbin ang kanyang buhok, namumula ang mukha, isinuot ang itim na salamin. At nagpatuloy sa pagtatrabaho sa computer. Sumabog ang mga komento, ang sarap nito. Sarap ng ano? Wala naman akong nakita. Bakit hindi ito pwedeng ipalabas? Mga matatanda na tayo, bakit hindi pa nakasubscribe para mapanood ang walang bawas na bersyon? Sa simula, sinabing ang tawag na asawa ay nakamamatay, ang tinutukoy ay ang buhay ni Fang Yuan, di ba? Araw-araw tinatawag si Bai Ningbin na asawa. Araw-araw ganito, kaya ba niyang tiisin? Kung may problema, ang matandang ito ay pwedeng mag-alok ng libreng tulong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala akong pakialam sa mga old drivers na ito sa mga komento. Dala ang pagod na katawan, naghilamos at natulog. Paggising ko, tanghali na. Hindi ko alam kung kailan natulog si Bai Ningbin o kailan bumangon, basta wala na siya. Naalala ko na ako ang design director ng kumpanya. Dahil ang presidente ay asawa ko, pwede akong magtrabaho sa bahay. Tinitignan ko ang mga kamakailang disenyo, may mali, pero hindi ko masabi kung ano. Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan ko, si Xiao Yan. Simula bata pa, lagi na kaming nag-aagawan, itinuturing ko siyang kaaway, laging gusto kunin ang mga gamit ko. Ngayon, pinapalabas niya ako. Gusto ko sanang tumanggi, pero sinabi niyang magsisisi ako habang buhay kung hindi ako pupunta. Buti na lang may business dinner si Bai Ningbin ngayong gabi, kaya nainip ako sa bahay at pumayag na lang. Pagdating ng oras, tumayo ako at lumabas. Pagbaba ko ng kotse, nagkita kami sa harap ng hotel, sabay dumating si Xiao Yan. Babalik na si BJ. Alam mo ba, seryosong sabi ni Xiao Yan. Tiningnan ko siyang nakapormal. Makisig ang itsura. Diretso akong nag-roll ng mata para siya na lang umintindi. Anong kinalaman ko sa pagbabalik niya? Akala ba ng lahat na mahal ko pa si BJ? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Xiao Yan, puno ng pagkabigla. Pagkatapos, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Balita ko, may kasama siyang lalaking uwi. Habang nagsasalita si Xiao Yan, pinagmamasdan niya ang ekspresyon ko, parang tinitingnan kung mag-aalala ako. Sabay kaming naglakad papasok. Nakalapit si Xiao Yan, walang tigil sa pagkukwento. Sa madaling sabi, isang bagay lang, hindi mabuting tao si BJ. At ako, habang pinapanood ang mga komento, napaisip ng malalim. Si Xiao Yan ang paborito ko, sabi ng mga komento. Si Fang Yuan ay mauwi sa wala. Napakalungkot ng kanyang kapalaran. Akala ko sasamantalahin ako ni Xiao Yan. Ngunit hindi siya gumawa ng ganoon, sa halip, lihim siyang tumutulong sa akin. Kung ito ay matuklasan ng bida, ang resulta ay hindi maiisip. Gusto lang niyang maging tunay na kaibigan ni Fang Yuan. Ano ba ang kasalanan niya? Si Xiao Yan, sa loob ng maraming taon, palaging sumasalungat sa akin, gusto lang pala niyang makipagkaibigan. Palihim kong pinagmamasdan si Xiao Yan. Ang taong ito, lagi akong nakikipagkompetensya sa lahat ng bagay, para lang makuha ang atensyon ko. Baka naman may gusto siya sa akin. Bigla akong kinabahan. Tumayo si Xiao Yan sa likod ko. Tinanong ko siya ng pahiwatig. Oh, Xiao Yan, may gusto ka bang tao? Nagulat si Xiao Yan sa tanong ko. Natigilan. Bakit mo itinatanong yan? Sa kanyang reaksyon, bigla akong kinabahan. Huwag naman. Hindi ko gusto ang ganyan. Gusto ko lang ang asawa kong si Bai Ningbin, malamig at mahigpit sa labas, ngunit maalab sa bahay. Gusto kong magsalita, ngunit bigla kong nakita ang isang pamilyar na figura na papalapit. Ate ko, tiningnan ko ng mabuti, si Ate Fang Qingwu nga. Agad akong hinila ni Xiao Yan. Paano mo nalaman na gusto ko ang ate mo? Hindi ko naman yun naisip. Sasabihin ko lang na nakita ko ang ate ko, pero si Xiao Yan ay matigas ang ulo sa pagtatanong, sabihin mo sa akin. Paano mo nalaman na gusto ko ang ate mo? Halata ba talaga ako? Bigla akong nalito. Wala akong alam na gusto ni Xiao Yan ang ate ko. Tiningnan ko ang buong screen ng mga komento, puro tandang pananong. Malamang hindi rin inaasahan ng lahat. Teka, Xiao Yan, gusto mo ang ate ko? Bakit ako ang pinagmamasdan mo? Diretsong sabi ko. Medyo nagsisi si Xiao Yan, ibinaba ang ulo. Kapag umuwi ka, sabihin mo ng masama tungkol sa akin sa ate mo. Pupunta siya rito para pagsabihan ako, at sa ganon, madalas ko siyang makikita. Nang marinig ko ang paliwanag ni Xiao Yan, diretso akong napailing. Ang pag-ibig na ito ay totoong sakit na walang lunas. Wala nang pag-asa, naisip ko, at nag-ismid. Ay, ang lalim ng tinago mo. Kamakailan lang, pinipilit ng pamilya ang ate ko na mag-date. Kung gusto mo, ligawan mo siya. Bakit mo ako pinalabas? Pinalabas kita para tulungan mo ako. Umiti ako ng malamig.
Sa relasyon nating dalawa, bakit kita tutulungan na ligawan ng ate ko? At lagi mo pang kinukuha ang mga gamit ko. Ang mga kinuha ko, hindi ba yon ang mga ayaw mo? Nakakaawang tiningnan ako ni Xiaoyan. Sa kanyang sinabi, parang totoo nga. Ang mga bagay na gusto ng kapatid ko ay parang dalawang parallel lines na walang pagkakatulad sa akin. Dahil lagi kong inaagaw ang mga gamit ni Xiaoyan, kumalat ang balita na hindi kami magkasundo. Siyempre, dati ko rin yon iniisip. Ngayong gabi, ihahanda ko ang paborito mong pagkain. Tulungan mo ako, mabuting kapatid. Tumango ako ng may pagmamataas. Tingnan ko muna ang iyong pag-ugali. Pagpasok sa hotel, agad na tinulungan ako ni Xiaoyan na hubarin ang jacket. Gumugol ng isang masarap na hapunan. Busog at lasing. Paglabas ko mula sa banyo, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa harap ng salamin, walang ekspresyon ang mga mata. Mapupula ang puti ng kanyang mga mata. Hindi ko sana siya papansinin, ngunit ang kanyang mga tampok na nakikita sa salamin ay may 6 o 7 pagkakahawig sa akin. Natigilan ako, tila napansin niya ang aking tingin. Lumingon siya at tumingin sa akin. Pagkakita sa aking mukha, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan. Ikaw ba si Kim Fangyuan? Tumango ako. Kilala mo ba ako? Hindi kaya ito ang bastardo ng aking patay na ama? Ngunit wala namang maraming ari-arian sa pamilya na pag-aagawan. Ang pangalan ko ay Songze. Nagpakilala siya. Bahagyang tumango ako. Kumusta? Walang alam na sasabihin ng dalawa, ngunit biglang sumabog ang mga komento sa sandaling iyon. Oh and my God, nagkita ng maaga ang bida at ang pangalawang lalaki. Sira na. Dapat bang kabahan si Fangyuan? Isang tao na kamukha niya at mas gwapo pa. Kung si Songze ang bida at tatakas siya sa gulo, mas magiging matatag ang pag-ibig ng babaeng bida sa kanya. Ayon sa mga komento, wala akong dugong pagkakamag-anak kay Songze. Kung mayroon, sinabi na sana ng mga komento. Ngayon ay hindi pa kami diborsiyado ni Bai Ningbing. Hindi ko alam kung magbabago ang takbo ng kwento dahil dito. Ilang sandaling tinitigan ako ni Songze. Pasensya na, nagkasala ako. Nakita ko na kamukha mo ako. Kaya ang tinig niya ay lalong lumiliit, hindi ko na marinig. Kahit na lumitaw ng maaga si Songze, hindi dapat niya ako kilala. May iba ka pa bang kailangan? Nang marinig ang aking tanong, umiling si Songze. Umalis siya ng malungkot. Nakasimangot akong tumingin sa kanyang palayong likuran. Bahala na. Malayo sa pangunahing tauhan ay tama na. Tumunog ang telepono, si Bai Ningbing. Sumasagot ako ng tawag habang naglalakad papunta sa underground parking. Hindi pa ako nakakalapit sa kotse. Bigla kong nakita si Songze na kanina pa umalis, na pinipigan ng ilang tao sa sulok ng parking. Ang eksena ay nakakasakit. Bakit hindi ka nagsasalita? Ano ang gusto mong kainin? Dadalhan kita. Ang malambing na tinig ni Bai Ningbing ay narinig sa telepono. Bumalik ako sa aking sarili, pinigilan ang pagnanais na tumulong at sumigaw. Namumula, mabilis akong lumayo sa kabilang banda. Wala. Bigyan mo lang ako ng maliit na cake. Hindi ba yon ang boses ni Bai Ning ang pangunahing tauhang babae? Wala na. Magkunwaring hindi ko narinig. Ayokong magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Pinindot ko ang lock ng kotse, binuksan ang pinto. Fangyuan. Ang tinig ni Bai Ning ay tumaas pa ng isang antas. Nang makita siyang papalapit, alam kong hindi ako makakatakas. Kasabay ng sigaw ni Songze, tumingin ako sa direksyon ng tunog. Nakita ko si Songze na hawak ang kanyang likuran. Puno ng sakit ang kanyang mukha. Si Bai Ning ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay komplikado. Mabuti ka ba? Hindi ko talaga maintindihan ang kahulugan ng kanyang mga mata. Tumango ako. Napakabuti. Ngunit sa tingin ko dapat mong bigyan ng pansin ang iyong nobyo. Pagkasabi, itinuro ko si Songze. Lumingon si Bai Ningbing at tumingin. Parang may naalala, agad siyang bumalik sa akin at tinitigan. Fangyuan. Huwag magkamali, hindi siya ang nobyo ko. Si Songze sa likuran ni Bai Ningbing ay kitang-kita ang pamumutla ng kanyang mukha. Pagkasabi ni Bai Ningbing, lumapit siya sa akin, tila gustong hawakan ang aking braso. Biglang lumitaw ang isang komento, sira na, dumating na ang kaguluhan. Pangalawang lalaki, tumingin ka sa likod mo, dumating na ang asawa mo. Nang makita ang komentong ito, mabilis akong umatras at nagtago sa likod ni Bai Ningbing, sabay tingin sa likod. Sa malayong anino, may isang tao na nakatayo. May hawak na magandang kahon ng regalo. Kahit madilim ang ilaw, agad ko siyang nakilala. Iyon ang aking asawa na si Bai Ningbing. Hindi dahil sa komento ko siya nakita. Mukhang hindi maganda ang kanyang kutis. Mabilis akong tumakbo sa tabi ni Bai Ningbing. Asawa, dumating ka na. Sinadya kong gawing may pagpapatunay ang boses ko. Mukhang hindi rin ako mahina sa pagmamasid. Nang marinig ni Bai Ningbing ang aking sinabi. Ang nagyelong mukha ay biglang pumutok ng ngiti. Sabi mo ay maghihintay ka sa bahay, bakit ka narito? Kanina pa yata sinabi ni Bai Ningbing na maghintay ako sa bahay. Hindi inaasahan na magkikita kami dito. Kahit na ang utak ko ay nagpupumigla sa pag-isip. Wala rin akong maisip na magandang dahilan. Bobo, sabihin mo na lang na susunduin mo siya.
Nakita ko ang pahiwatig ng mga komento. Lumiwanag ang aking isip. Natatakot akong malasing ka, kaya sinundo kita. Napangiti si Bai Ningbing na may pahiwatig ng tuwa sa kanyang mga mata. Pero, nakita kitang umiinom kasama si Xiao Yan kanina. Parang hindi rin epektibo ang taktikang ito ng mga komento. Fang, baka nagkakamali ka. Hindi talaga kami magkasintahan ni Bai Jie. Hindi ko alam kung kailan dumating sina Songze at Bai Jie na magkasama. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, tumayo ako sa tabi ni Bai Ningbing at lumingon sa kanilang dalawa. Kung kayo ba ay magkasintahan o hindi, wala akong pakialam at wala rin akong kinalaman. Ang relasyon niyo, bakit kailangan pang ipaliwanag sa asawa ko? Malamig na tumunog ang boses ni Bai Ningbing. Malungkot na tumingin si Songze kay Bai Jie. Nag-aalala lang ako na baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Fang tungkol sa relasyon namin ni President Bai. Ang magandang kamay na magkadikit sa akin ay biglang humigpit ng husto. Si Songze na ito wala namang ginagawa. Nagdadagdag lang siya ng gulo sa akin. Para itong putik na napunta sa loob ng pantalon, kahit hindi tae, para na ring tae. Hindi pagkakaunawaan. Kung mayroon man o wala, alam ni President Bai sa kanyang sarili yan. Hindi ba? President Bai, yung sinabi ni Bai Ningbing ay parang may panunukso ng kontrabida. Madilim ang mukha ni Bai Jie sa sandaling ito. Tumayo siya ng tuwid at nagtitigan sila ni Bai Ningbing na parang gusto silang magkaaway. Bahagyang nataas ang sulok ng labi ni Bai Ningbing. Hinila niya ako papasok ng sasakyan. Mula sa rearview mirror, nakita kong umalis si Bai Jie na may dalang nakakatakot na enerhiya. Napakababa ng presyon ng kanyang pag-alis. Tanging si Songze na lang ang naiwang nakatayong mag-isa sa lugar. Muntik ko nang pagdudahan kung lalaki ba talaga siya. Bakit ganito siya kapahamak? Bigla akong napasiksik sa upuan nang walang sabi-sabing pinaandar ni Bai Ningbing ang sasakyan ng napakabilis. Sa buong biyahe, nanatili siyang tahimik at malamig na parang isang bloke ng yelo. Gusto kong pawiin ang tensyon kaya nagtanong ako, sa hotel ba ito naganap ang usapan ngayong gabi? Buti na lang, handa pa siyang makipag-usap. May resulta ba? Paano ko pa itutuloy ang usapang ito? Bai Ningbing, binibigyan kita ng mukha, di ba? Wag na lang kung ayaw. Hindi na ako nagsalita at biglang tumahimik ang loob ng sasakyan. Lumingon ako sa bintana. Palihim akong sumilip kay Bai Ningbing sa refleksyon ng salamin. Bahagyang usad ang kanyang mga kilay. Hindi ba nakikita ng babaeng ito na sinasadya lang siyang pag-initan ni Bai Jie? Matalino siya sa negosyo, pero bakit ganito siya katanga pagdating sa pag-ibig? Di huwag ko na rin siyang pansinin. Hayaan ko na lang siyang magsisi. Bakit na naman kayo nag-aaway? Nagselos lang naman siya. Ano ang kanyang iginagalit? Muli na namang nag-flash ang mga komento sa harap ko. Umiling ako at tumingin kay Bai Ningbing. Natapat ang tingin ko sa kanyang mga matang malalaki, basang-basa at tila walang muwang. Pasensya na. Medyo hindi maganda ang aking kalooban kanina. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Gayunpaman, naaalala ko ang usapan nila kanina. May parte pa rin akong hindi maintindihan. Anong ibig sabihin ng sinabi mo at ni Bai Jie kanina? Medyo hindi natural ang kilos ni Bai Ningbing. Wala yon. Usapang trabaho lang. Malamang na may tinatago si Bai Ningbing dahil bihira siyang mautal-utal sa pagsasalita. Tila may lihim na hindi niya masabi sa pagitan nila ni Bai Jie. Habang pinapanood ko si Bai Ningbing na nagmamaneho ng isang kamay lamang, napailing na lang ako. Kanina, yung itsura mong parang boss na walang pakialam. Malamig at walang awa, pero napakaganda at napaka-cool mo. Gusto mo ba yung ganitong itsura ko? Nagkunwaring walang pakialam si Bai Ningbing, ngunit halatang tuwang-tuwa siya dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Hindi naman maitago ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Hindi ko na siya inasar pa. Diretso kong sinabi. Sobrang gusto. Tahimik na natawa si Bai Ningbing, binuksan ang musika at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa mga sumunod na araw, palagi kong iniiwasang makita sina Bai Jie at Songze. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Kahit kumain man, uminom, mag-shopping o manood ng scene. Lagi ko pa rin silang nakakasalubong. Pero mukhang ayaw pa rin ni Bai Jie na bigyan ng opisyal na katayuan si Songze. Dahil hindi pumapayag ang ina ni Bai Jie. Yan ang nabasa ko sa mga komento kanina at tila totoo. Lumabas ako para bumili ng regalo para kay Bai Ningbing at nagkataong nakita ko si Bai Jie na namimiling kasama ang kanyang ina. Habang nasa daan sila, mabilis akong lumingon upang umiwas, ngunit hindi inaasahang nakita ako ng matalas na mata ni Bai Jie. Xiao Fang, namimili ka rin pala. Napilitan akong tumigil at lumapit kay Bai Jie. Auntie, matagal na kitang hindi nakita. Bakit parang lalo kang bumabata? Para kang anak mo. Kahit anong uri ng tao si Bai Jie, alam kong tama ang kasabihang huwag saktan ang taong nakangiti. Totoo nga. Napakatuwa ni Bai Jie. Xiao Fang, ang galing mo pa ring magsalita. Nainggit talaga ako sa nanay mo. Ang gwapo at responsable niyang anak. Nakasanayan ko ng magpakamahinhin. Hindi naman po. Ngunit biglang napabuntong hininga si Bai Jie. Noong araw, ikaw at ang anak kong si Bai Jie.
Wag na lang nating pag-usapan. Wala lang siyang swerte sa buhay. Ngumiti ako sa tabi niya ngunit hindi na nagsalita pa. Pero si Songze naman ang nahirapan sa tabi. Nanigas ang kanyang mukha, mukhang pagod at maputla. Ngunit si Songze sa tabi ay nahirapan, nanigas ang mukha, mukhang pagod at maputla. Makalipas ang ilang sandali kasama ang ina ni Bai, naghanap ako ng dahilan para umalis. Pagkabaling ko sa kanto, narinig ko ang ina ni Bai na pinagagalitan si Songze. Ang ina ni Bai ay mapagpalamang, iniisip na walang karapat-dapat sa kanyang anak na babae. Totoo yan. Nag-divorce si Fang Yuan para habulin si Beijai, pero hinamak pa rin siya ng ina ni Bai dahil hiwalay na. Medyo nakakaawa si Songze. Hindi ba si Fang Yuan ang naawa? Ginamit ng ina ni Bai si Fang Yuan para itaboy ang bida na si Songze. Hindi inaasahan na sa huli, si Songze pa rin ang makakasama ni Beijai. Sa bandang huli, si Fang Yuan ang pinakakawawa. Nawasak ang pamilya, nag-iisa hanggang sa pagtanda. Ganito na ang takbo ng kwento. Bakit hindi pa hiwalay sina Fang Yuan at Bai Ningbin? May mali. Habang dumadaan ang mga komento sa screen, nagalak ako sa puso ko. Sa buhay na ito, hindi ko kailanman makakasama si Bai Ningbin na maghiwalay. Pero may isang bagay na kakaiba. Kahit saan ako magtago, lagi kong nakakasalubong sina Beijai at Songze. Pag-uwi ko, ibinigay ko kay Bai Ningbin ang bagong biniling kwintas. Masaya siyang lumapit at hiniling na ako mismo ang magsuot sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nakahiga ako sa sofa at nag-scroll sa phone. Biglang may tumunog na mensahe, si Xiao Yan ang nagpadala. Sobrang balita, na ospital si Songze. Sagot ko, imposible naman. Kaninang hapon, nakita ko siya sa mall na namamasyal kasama ang ina ni Beijai. Ilang oras lang ang lumipas, paano mo nalaman? Sagot ni Xiao Yan. Nakalimutan mo na ba? Na ospital ang lola ko, pumunta ako sa ospital para bisitahin siya. Nakita ko si Beijai na nag-aaway kasama ang kanyang ina. Hindi sinasadyang narinig ko. Napabuntong hininga ako. Hindi ko napigilang iling ang ulo ko. Lumabas si Bai Ningbin pagkatapos maligo, nakita akong ganito. Dahan-dahan siyang sumandal sa akin. Anong problema? Bakit ka nanginginig ng ulo? Dahan-dahang hinampas ni Bai Ningbin ang braso ko. Sa tingin ko, hindi ginawa ni Ginang Bai yon. Magulo ang pamilya Bai ngayon. Mahina ang katawan ni Ginoong Bai, maaaring mamatay anumang oras. Ang asawa ni Ginoong Bai ay si Beijai lamang ang anak. Pero kamakailan lang, biglang lumitaw ang isang anak sa labas ng ama ni Beijai, ang kanyang kapatid sa ama. Sa ngayon, dapat hindi gumawa ng karagdagang gulo si Ginang Bai. Bahala na. Huwag nang mag-isip ng marami. Ngayon, dapat kong hawakan ang kapangyarihan sa aking mga kamay. Kinabukasan ng gabi, nagsuot si Bai Ningbin ng magarang gown, kasama ang flesh-colored stockings at crystal high heels. Namangha ako nang makita siya. Mabilis akong nagbihis ng suit. Medyo nagulat si Bai Ningbin. Sasama ka sa akin sa cocktail party. Dati hindi ka pumupunta. Gumawa ako ng dahilan para takpan. Ang ganda ng asawa ko at napakatingkad pa ng suot. Dapat akong maging maingat. Pero ang pagkabagot ng party ay lampas sa inaasahan ko. Pinalibutan ako ng mga taong hindi ko kilala at nagkwentuhan. Nagdagdag ng WeChat, nagbigay ng business card. Pagkatapos ng ilang rounds ng salubong ng baso, hindi ko na matandaan kung sino-sino sila. Sobrang hiya ko na gusto kong maghukay ng isang villa sa lugar. Nakita ako ni Bai Ningbin na mukhang walang pag-asa, lumapit at hinawakan ang braso ko. Tingnan mo ang itsura mo. Wala kang kilala, di ba? Ako na ang bahala. Ipapakilala kita sa lahat. May asawa akong business elite, kaya ang lahat ng kasunod na pakikipag-usap at pakikisalamuha. Siya na ang bahala. Pagkatapos ng isang round, nagpunta na lang ako sa buffet para kumain. Hindi nagtagal, pumasok ang tatlong pamilyar na figura, si Beijai. Kasama si Songze sa kaliwa at ang kanyang ina sa kanan. Pero mukhang galit ang tatlo. Parang hindi sila dumalo sa party para makisalamuha, kundi para maningil ng utang. Nakita ako ni Beijai. Umiti siya at kinindatan ako. Tumango ako bilang paggalang. At umiwas ng tingin. Hindi nagtagal, nakita ko rin si Xiao Yan. Naglakad kaming dalawa sa hardin para magpahangin. Mag-uusat sana kami nang sa kabilang bahagi ng artipisyal na bundok. Biglang narinig ang pag-aaway ng dalawang lalaki. Pamilyar ang isang boses, si Songze. Lalong lumakas ang kanilang pagtatalo at pagkatapos ay isang tunog ng pagbagsak sa tubig. Nagtinginan kami ni Xiao Yan, mabilis na dumaan para tingnan. Nakita namin si Songze na nagpupumiglas sa tubig, napakalungkot. Nagmura si Xiao Yan. Ang lupet ng lalaking iyon, Fang Yuan, dito ka lang. Tatawag ako ng tao. Malamig na ang tubig ng huling bahagi ng taglagas. Nalunod na ako dati. Alam ko kung gaano nakakatakot para sa taong hindi marunong lumangoy na mahulog sa tubig. Habang pinapanood si Songze na nagpupumiglas. Sa huli, naawa ako.
Kinuha ko ang fishing rod sa tabi at iniabot hanggat kaya ko para hilahin siya. Pagkaahon ni Songze, humihingal siya at nanginginig sa lamig. Dumating ang grupo ng mga tao dahil sa ingay. Si Bai Ningbin ay mabilis na tumakbo palapit sa akin, dala ang kanyang mataas na takong, at sinuri ako mula ulo hanggang paa. Mahal, okay ka lang ba? May nasaktan ka ba? Wala, ayos lang ako. Agad na hinubad ni Bai Ningbin ang kanyang jacket. At ipinatong ito sa akin. Dumating din ang mga magulang namin at nagtanong kung okay ako. Tignan mo, kailangan talaga ng mga side characters para ma-highlight ang pagmamahalan ng bida. Hindi tama yan. Sa plot, dapat si Songze at ang side character na si Fang Yuan ang mahulog, di ba? Bakit si Fang Yuan ang sumagip kay Songze? Tiyak na nalihis ang plot. Sa orihinal na kwento, si Fang Yuan ay diborsyado na kay Bai Ningbin ngayon. Pero tingnan mo sila, sobrang sweet nila sa isa't isa. Pinitik ko ang tubig sa aking paa. Base sa mga komentong ito, dapat ba akong mahulog kasama si Songze? O baka naman sa plot, ako ang nagtulak sa kanya pababa. Dahil lang hindi ko ginawa. May ibang lalaki ang nagtulak sa kanya para ako ang maging saksi. Fang Yuan, nakatayo ka lang dyan kanina, bakit hindi ka agad tumalon para iligtas siya? Kailan ka naging ganito kalamig? Narinig ko ang pagtatanong ni Bai Jai mula sa likuran. Muntik na akong matawa. Bai Zong, ingatan mo ang iyong tono. Kahit hindi siya sumaklolo, ano bang magagawa mo? Kung tumalon siya, patungo rin ang iyong sarili. Si Fang Yuan ay takot sa tubig, hindi mo ba alam yon? Diretso si Bai Ningbin sa harap ko, nagyelong titig kay Bai Jai. Agad na hinawakan ni Songze ang kamay ni Bai Jai. Huwag magkamali, si Fang Yuan talaga ang nagligtas sa akin. Fang, pasensya na, maraming salamat sa iyong tulong. Nang makita kong reasonable si Songze, hinila ko si Bai Ningbin para umalis. Gabing umuwi sa bahay. Pagpasok pa lang, umiyak na si Bai Ningbin. Matapos ang ilang lambing, naupo siya sa may headboard. Hinawakan ang ulo ko. Bakit hindi mo ako hinayaang sigawan ang babaeng iyon ngayong araw? Medyo nanghihina ako, nagulat ako. Nang malaman ko ang ibig niyang sabihin. Hindi ako nagsalita, biglang nagsalita si Bai Ningbin. May gusto ka pa ba sa kanya? Nagulat ako, naupo. Si Beiji ba? Bumaba ang mahahabang pilik mata ni Bai Ningbin, tahimik. Sa ekspresyong ito, alam kong may problema. Alam mo bang gusto niya ang kapatid ko? At ang liham na yon, hindi para kay Beiji. Hindi ko sinulat ang pangalan ng pag-aalayan. Kaya siya nagkamaling akala na gusto ko siya. Nang sabihin niyang tatanggapin niya ang aking pag-amin at gusto niyang maging kami, noong gusto ko nang tumanggi. Alam na ng lahat. Pumikit si Bai Ningbin at lumapit sa akin. Naglabas ng mapanganib na aura. Hindi para kay Beiji. Para kanino ito? Hindi pa rin maintindihan ng babaeng ito. Galit akong tumalikod. Hindi para kay Beiji. Pagkatapos, tumalikod ako at pumasok sa kama para matulog. Makalipas ang isang linggo, balita ang pagkakasal ni Beiji sa panganay na anak ng Heshi Group, si Hikuang. Kumalat ito. Nagulat ako. Wala akong side character role. Hindi ba dapat si Beiji ay kasama si Songze? Puno rin ng kalituhan ang mga komento. Ano ba to? Mahigit 100 kabanata pa lang. Bakit nagpakasal na si Beiji? Ang bilis ng plot. Ang kontrabidang side character na si Fang Yuan. Hindi ba dapat siya ang gumawa ng lahat ng masama, sirain ang relasyon ni Bai Jai at Songze at matapos na walang pamilya? Mag-isa sa huli, saan napunta ang mga plot na ito? Huwag munang pansinin ang mga komento. Mas gusto kong malaman kung nasaan si Songze. Hindi nagtagal. Dumating si Bai Jai upang tanungin ako. Fang Yuan, saan mo itinago si Songze? Nagulo ako. Anong sinasabi mo? Bakit ko siya itatago? Hindi ako bakla. Ipinakita ni Bai Jai ang kanyang phone, may record ng tawag. Tignan mo, ang huling tawag ni Songze ay sayo. Ano ang sinabi niya? Tumingin ako sa screen. May tawag nga at tumagal ng 30 minuto. Pero ang mahalaga, wala akong natatandaan. Nag-iisip ako kung paano ipapaliwanag. May tunog ng mataas na takong. Si Bai Ningbin ay naupo sa tabi ko. Bai Zong, maganda ang inyong mood ngayon. Ako ang sumagot ng tawag na yon. Kung may itatanong, sa akin na lang. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Kailan mo sinagot ang tawag para sa akin? Bakit hindi ko alam? Marahang kinuha ni Bai Ningbin ang tasa ng tsaa mula sa akin at sumimsim. Noong gabing iyon, hindi ba pinahid mo sa akin ang iyong likod? Nang kumuha ako ng tuwalya, tumunog ang iyong phone sa mesa ng sala. Kaya sinagot ko ito para sa'yo. Ngayon na sinabi mo, may alaala ako. Ano bang sinabi ni Songze at bigla na lang siyang umalis ng walang imik? Nag-aalala at nagtanong si Beiji. Ganoon din ang pagtataka ko. Kahit nakaupo lang si Bai Ningbin, ang kanyang presensya ay nagpapanginig kay Beiji kaya hindi siya makalapit. Sinabi niya na layuan ko raw ang asawa ko at hindi ka raw mabuting tao. Sa narinig na ito, namula ang mukha ni Beiji. Kitang-kita ang pag-umbok ng ugat sa kanyang noo, parang sasabog na anumang oras. Ngunit si Bai Ningbin ay mahinahong umiinom ng tsa. Wala na siyang ibang sinabi,
Hindi rin niya sinabi kung saan siya pupunta. Maniwala ka o hindi. Tiningnan kami ni Baiji nang may galit, saka umalis ng mainit ang ulo. Kinabukasan, dumating ang balita. Kinansela ang kasunduan ni na Baiji at ng panganay na anak ng pamilya He. Galit na galit siyang naghanap kay Songze kahit saan. At kasamang nawala ni Songze ay ang babaeng doktor na nag-opera sa kanya. Sabi nila sila raw ay magkaibigan mula pagkabata. Nang sabihin sa akin ni Xiaoyan ang tungkol dito, muntik na akong mabuwal sa tawa. Ito na nga ang tipikal na cliché na nobela. Noong nasa kahirapan ang lalaking bida, may isang babaeng maalalahanin na tapat sa kanya. Sumama ang lalaki sa kanya. Ang babaeng bida ay labis na nahirapan, hinanap siya sa buong mundo. Sa wakas, bumalik ang lalaking bida ng bongga. Nagkasundo silang muli at ang maalalahanin na babae ay nag-iisang tumanda. Siyempre, ayon sa orihinal na istorya. Ako bilang kontrabida, dapat ding malungkot ang wakas. Mula noon, wala na akong nakikitang mga komentong iyon. Makalipas ang isang taon, sinamahan ko si Bai Ningbin sa kanyang prenatal check-up. Sa buong taon na ito, lagi akong nababahala na baka may mangyaring hindi kontrolado. Tiningnan ako ni Bai Ningbin at biglang ngumiti. Huwag kang mag-alala, hindi na mangyayari ang mga bagay na kinakatakutan mo. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Songze sa tawag na yon. Nakatira tayo sa isang mundong parang nobela sa internet. Siya ang bida. Si Baiji ang bida at ikaw ang kontrabida. Sa gulat kong mga mata. Patuloy ni Bai Ningbin. Pero lahat ng ito ay natapos na kasama ang pagwawakas ng nobela. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga sapilitang pangyayari. Ang pusong matagal nang nababahala. Sa wakas ay bumagsak na. Sa paghinto sa ilaw trapiko, inabot ko ang bagong sinulat kong liham ng pag-ibig sa kanya. Nagulat si Bai Ningbin, bahagyang bumuka ang bibig. Pagkatapos ay ngumiti siya na para bang isang masayang dalagita. Binuksan at dahan-dahang binasa. Sobrang kakikiligin ang laman, hindi ko na lang tiningnan. Hindi nagtagal. Matapos basahin ang liham, hinawakan ni Bai Ningbin ang kamay ko na nasa manibela. Ang lambot ng kanyang titig, halos makapagpaluha. Mahal, gusto ko mag-isa tayo. Nagmamaneho ako. Mahigpit kong pinigilan ang mapanganib at hindi disiplinadong gawain. Pagdating sa ospital sa obstetrics. Normal ang resulta ng check-up. Inayos ko ang mga dokumento. Pwede na. Bumuntong hininga si Ergyu. Anong klaseng asawa ka? Buntis ang asawa mo. Huwag mong isipin ang mga kalokohan. Lumingon ako kay Bai Ningbin at seryosong pinuna. Narinig mo ba? Sinabi na ng doktor na hindi pwede. Malungkot na yumuko si Bai Ningbin. Sige, hindi na kita pipilitin.